5, 4, 3, 2, 1. Sa hapon pong ito, I'd like to give some challenge na gagawin po natin by 2016. Of course, most of us matatapos na po itong taon na to, nagre-review tayo kung ano yung mga nangyari. Probably some of you, you find yourself successful by the year 2015. Masaya po yung iba. But of course, not everybody. Yung iba po may konting failure, may konting unsuccessful effort na ginawa. In fact, madami rin po sigurong disappointed about 2015. But anyway, what is past is past. Tama po ba? Kung ano po yung nakaraan, nakaraan na po yun. What is important is we need to prepare ourselves, brace ourselves for 2016 because I personally believe that God has something for you for the year 2016. Can I have your amen on that? Amen? Ang matindi pong Christian, para sa akin, naghahanda palagi. Ang buhay ay hindi ho pagalingan, pahandaan. Ulitin ko, ang buhay ay hindi pagalingan. Ito ay pahandaan. Whoever is prepared, they can make it. In fact, bago ka lumaban sa boxing, maghahanda ka muna para manalo ka. If you are not prepared, it will knock you down. Di ba? Ganyan po ang buhay. Pag hindi ka naghahanda, pagdating ng main event ng life mo, wala po tayong nakukuhang maganda. 2016 is preparing for us para sa isang malaking challenge na harapin natin. And I believe that every one of you should be prepared. Now, sino sa inyo naghahanda para sa iyong career development for 2016? Ako, I encourage you, no? Lahat po itong 2016 maging challenge po sa inyo, i-develop nyo ang inyong mga career. Okay? Second, yung inyong family financial breakthrough. Ini-encourage ko rin po kayo, galingan nyo po dyan sa larangan na yan. Kasi prayer ko, lahat ng mga taga-dulos, umasensyo, financial breakthrough for 2016. In fact, kaninang umaga, ako po ang kaninang first service, ako po nag-exhort ng giving din at the same time. Sabi ko po sa kanila, itong year 2016, matutunan yung magbigay ng supernatural giving. If you want supernatural result, you start from supernatural starting point, and that is a giving heart. Pag hindi kayo nagsimula sa giving heart, wala po kayo marireceive sa year na ito. Kasi po naniniwala po ako, God always do something out of giving. So, life is life of giving. Hindi po life of receiving. Subukan mo, mag-expect ka ng puro receive, wala kang nakukuha. But the moment you give and give and give,
you eventually find yourself receiving. Because it's better to give than to receive. So kanina po, in-exhort ko po ang mga taga-dulos na magkaroon tayo ng mga supernatural giving. Where every time, itong 52 weeks, imagine nyo isang taon, 52 weeks, perfect mo that in 52 weeks, Lord, makakapagbigay ako monthly ng aking tithe sa tigit sa lahat ng giving ko in 52 weeks, sacrificial. That makes a supernatural giver. Lahat po ng gagawa ng supernatural giving, para po sa akin, sila po yung nakaka-receive ng mga supernatural intervention, supernatural breakthrough, supernatural favor, and supernatural promotions. This year, nag-expect po ako na sa mga taga-dulos, because naniniwala sila sa supernatural giving, makakaranas sila ng supernatural breakthrough and promotions. Amen po ba? Taas yung kamay na nag-expect this year ng breakthrough. Come on, expect breakthrough. Ha? Parang tahimik kayo. Pag tahimik, talo, huwag kakalimutan. Ha? Kaya pag this year, dapat loud ka ngayon. Pag nag-expect ka ng malaki sa Lord, hindi ka pwedeng tahimik. Pag nag-expect ang isang tao ng matindi, laging loud. Amen. Sino rito yung magiging loud this year? May ina-expect. Hallelujah. I also believe that, no? Kaya, ito pong after sabihin ko po sa inyo, may plano kayo sa pamilya mo, may plano ka sa anak mo, may plano ka sa karir mo, sa pag-aaral mo, may plano ka sa business mo, sa future mo. Pero isang tanong na dapat hindi mo malagpasan, ano plano mo sa church? Ano plano mo dito? Nandito ka ngayon. Because if you seek the kingdom of God first, the kingdom of God first. Sabi ng Bible, unahin mo. So ako, huwag niyo akong expect na turuan kayo lang ng puro pera, magkaroon ng kotse. But I am a good pastor. I will always teach you how to seek the kingdom of God first. Because that's what the Bible said. If you seek the kingdom of God first, all these things shall be added unto you. Kung maigagad ko kayo, unahin niyo Panginoon. Ibubulong ko sa inyo, unahin mo Panginoon. Unahin mo Diyos. Yun ang sabi ng Bible. Pag inuna mo siya, may mangyayari sa'yo. Hindi ko pwede sabihin sa'yo, unahin mo buhay mo, unahin mo ganito, unahin mo Diyos. Ngayon, kung unahin natin ang Diyos may plano sa kanyang simbahan. Ito yung magandang tanong sa'yo. Siguro hindi mo pa ito na-consider kahit isang beses sa buhay mo. Sumama ka ba sa plano ng simbahan? Naisip mo ba kung ano ba plano ng church natin? Gusto kong sumama dyan kasi nakahanda na yung plano ko sa pamilya ko, sa asawa ko, sa anak ko, sa negosyo ko, sa trabaho ko. Pero teka muna, parang hindi ako kasama sa plano ng church. Then you miss the seek the kingdom of God first. So ngayon, gusto kong ibalik sa inyo to. Kasama ba ang Diyos sa plano mo? Kasi tayo ganito plano, Lord, i-bless mo ako. Lord, trabaho ko ha, Lord, i-bless mo pamilya ko ha. Sabi ni Lord, anak, gusto ko maligtas mga tao, kasama ka ba sa plano ko? Hindi Lord, gusto ko lang pamilya ko. No. Ulitin ko, sino sa inyo sa hapong ito, kukonsider mo na meron plano nga pala ang Lord, i-save ang Pilipinas. And this church were used by God, would you like to join the plan? Honestly, would you raise up your hands if I said, would you join the plan? Ha? Alam nyo, nalulungkot ako sa maraming Christians. Gustong-gusto niya ng blessing, gusto niya gumanda buhay niya. Pero wala siyang tamang pananaw na may plano ang Diyos na magiging part siya doon. Isipin niyo mabuti yan. Can you define what is your goal for this year? Is it all about you? Or is it all about Jesus? Hindi naman masamang magplano pero wag namang hindi kasama ang Panginoon. Ha? Amen po ba? Sino yung boto sa ganon? Pastor, tama ka dyan. Hindi nga masamang magplano sa anak, sa trabaho, sa karir. Pero tama ka dyan hindi pala dapat iwala yung plano sa Diyos. If I would allow you to have your plan, what would be the picture of your plan? Is it full of yourself? Or ano ba yun? Yung plan ni Lord, hiwalay doon sa plano mo o sino sa inyo ang plano nyo, ito yung will of God, nakaganong ka. And that's my plan, the will of God. Minsan mahirap isipin na narito ka sa church, dumadalo ko dito 52 weeks, and yet you don't know the plan of this church, and you don't want to join the plan of this church.
You just want to come here and attend the church. But you have no involvement, you are not participating. You don't know and understand the goal and the plan, the purpose of this church. And then nagtataka, parang hindi ako masaya. Talagang hindi ka sasaya. Kasi the joy of God is our joy. Ang purpose po ng simbahang ito ay purpose po ng Diyos. I pray that lahat po kayo would consider this too this afternoon. Kasi gusto ko samang i-define natin pare-pareho kung bakit tayo narito sa Doulos for Christ. Are you ready to make a plan for this 2016? Amen. So, ito po gawin natin. May tatlo ko ipapagawa sa iyo this 2016. Okay? How many naman you are about to be ready for this? Sino sa inyo ready, ha? That let's do something for the Lord this year, 2016. Sino boto dyan? Pastor, sama ako dyan. Let's do something for the Lord for 2016. Let me see those hands. Parang silent na silent talaga kayo. Nagtangalian na ba kayo? Ha, parang, o nasabugan na kayo ng paputo, kaya nabingin na kayo, o, ha? O yung iba sa inyo, naparami ang rice nung Pasko. Sino sa inyo, nalalasahan mo pa yung lasang Noche Buena? Kaya yung sagot nyo, mukhang nag-exercise din tayo, para ano, Sino, ulitin ko, sino sa inyo willing sumama kay Bishop Uriel na magsasabing, Pastor, let's do something for 2016 for the Lord. Yan, umiingay na. Totoo po yun. Because I'd like to invite you to let's do something for the Lord this year, 2010. So ano kaya yung let's do something na yan? No? Ano ba yung gagawin natin dapat 2016? In fact, dapat ang bawat taga-dulos dito talagang involved na involved. Kasama ka talaga. Patay kung patay. Ano man mangyari, Lord, sasama ako dyan. Tapos yung kamay yung ganon. Ha? Pag nawala ng boyfriend, sasama ka ba? Kung nawala ng trabaho, Nako. Pastor, wag naman sana po. I think this 2016, let's do something for the Lord. Amen. Let's do something for the Lord this year, 2016. Alam nyo, ito po yung pinakamasarap kong ituro sa inyo sa hapon po ito kasi imagine nyo, kukonbinsihin ko kayo na let's do something for 2016 for the Lord. Ha? Hindi yung biro yung challenge na gagawin ko sa inyo ngayon. Nag-fasting na ako, nag-pray ako para dito. Lord, Panginoon, tulungan mo po ako. Kasi po, if we're gonna do something for 2016, what does it cost to do that? Para po sa akin, ito pong Matthew 28, verse 19 to 20, isang magandang introduction para makita po natin that this 2016, let's for a meanwhile, let's forget our family, let's forget our job, let's forget about our career. It's settled. Settled na yan. May plano na tayo dyan. But let's look, ano ba ang plano ng Diyos sa simbahan niya? Dito, sa lugar na ito, nasa PICC tayo ngayon bilang isang church. Ano ba pinagsasamahan natin dito? Ano ba ang do something natin? Let's do something sa 2016. Yan dapat po ang pag-usapan natin. Amen? Tapos na tayong mag-review siguro for the last 2015, ano nangyari. Forget about the past. Pero let's review what the church is supposed to be doing and how to regain that vision of making an impact for Christ. So let me start. First of all, there must be a clearly defined goals sa buong taga-Doulos for Christ. Dapat we have a clear defined goals. May goal ang church. Wag ko kayong, baka akala nyo po ang Doulos for Christ nandito lang po, tsamba-tsamba lang. Hindi ho. Every year may goals tayo. Every year may tinutumbok po tayo. Because I believe that if you aim for nothing, you will probably hit it. Okay? Jesus had already defined the church goal, and that is to grow. Go and make disciples, sabi ng Panginoon. Isa lamang po ang goal dapat ng simbahan taon-taon. Lumago, 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 lumago. Ang ibig mong sabihin, Bishop Uriel, sa hapong ito, yayayain ko kayo na ang Doulos for Christ, palaguin natin ng 2016.
Konti lang ang sumagot. Eh, Pastor, malago na tayo, 20,000 na tayo. Sa Maynila po, 22 million. Ano ang 20,000? Sampalin mo nga katabi mo, gumising, ano 20,000? Pinagsasabi mo dyan. 22 million tayo, amen. Sampalin mo with love. Uy, ano ka ba? Sino rito masaya sa 20,000? Hindi ako masaya. Why? Hindi ako masaya kasi meron pang 22 million na hindi nakakakilala sa Diyos. Marami pa tayong dapat gawin. Kaya ang number one goal dapat natin, magkaisa-isa tayo, magtulong-tulong tayo, palaguin natin ang Dulos for Christ. Ito ang plano ng Diyos. Amen. Sino excited tutulong sa pagpapalago? Oh, malinaw ang goal. Ano goal? Growth. Say that word, growth. Ang church ng Dulos sa taong 2016, pagkakaisahin natin na siya ay palaguin. Ibig sabihin ng Dulos ay dapat mag-increase in numbers. Mag-increase yung depth ng bawat disciple sa loob ng simbahan. Hindi tayo papayag na kung ano ka ngayon, bukas ganyan ka pa rin. Dapat ikaw ay lumago. Amen. Para sa akin, ang growth ang pinakamalaga. Ang paglago, mahalaga po. Hindi lamang po numbers, pero yung depth ng maturity, ng quality ng mga Christians. Hindi naman tayo lalago kung bababaw natin. Dapat lumalim tayo lahat. Amen. Meron po akong isusulat ditong 4 marks of growing disciple. Okay? Kung growing disciples, numbers at disciples ang pinag-uusapan natin, what are the 4 marks of a growing disciple? Sulat niyo po ito. Number 1, meron siyang mark of maturity. Number 2, meron siyang mark of ministry. Number 3, meron siyang mark of mission. And number 5, meron siyang mark of multiplication. Ulitin ko. Meron siyang mark of maturity. Meron siyang mark of ministry. Meron siyang mark of mission. At meron siyang mark of multiplication. Lahat ng taga-Dulos for Christ should carry this mark. Kung kayo po'y taga-Dulos, mas specific ang goals natin. Sa 2016, dapat si Bishop Oriel nagmamature, nagmi-ministry, malinaw ang mission, at tayo ay nagmo-multiplication. That is the goal, the mark of a growing disciple. Goal po natin, tingnan mo yung katabi mo, ha? Baka naman 1 taon na yan, di pa rin lumalago yan. Ha? Sabi mo sa katabi mo, hoy, dapat lumago tayo. Sino rito gusto mo maging growing disciple ka? O ito, targetin mo. Targetin mo to. Kung gusto mo talaga lumago, tulungan mo sarili mo, maging ganito ka. Ano yung una? Ano yung una? Sabay-sabay yung word is the mark of maturity. Ito po yung first characteristic na dapat makita po sa isa sa atin. You must be growing in knowledge and experience with the Lord. Let's be practical. Sa taong ito, if you want to grow and mature, you need to spend time in the Word and prayer. Because prayer and Word will bring maturity to every growing disciples. Amen? Pag kayo nakakita po ng hindi nagmamature o immature, okay, ang sakit po sa mata. No? I'd like to see people growing. Sa totoo lang mga kapatid, hanga ako na hanggang ngayon yung katabi mo nagde-devotion pa rin araw-araw. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin yung katabi natin. Hanga ako doon sa mga taong gumigising ng umaga, nananalangin. Yung iba nagpupunta pa sa luneta, sumasama sa prayer. Yan ang mga sign na tayo nung araw naman kasi dahil sumasama sa ganyan eh. Tanongin mo sa katabi mo, nakasana ka man sa luneta? Marami dyan katabi mo, hindi pa niya nakakapunta. Nagpunta lang sa luneta yan kasi may date. Pero nagpunta, mag-date with the Lord to pray. Sarap po, nagpunta kami sa luneta. Nag-pray kami sa baba ng mataas na flagpole, pinakamalaking bandera sa buong Pilipinas. We're praying and crying out for the nation. Sarap mag-pray. Dili mo, 5:30, wala pang tao. Ang kasama lang namin, gwardiya. No? Nakapunta ka na ba doon? Hindi ka pa nakakapunta. Yak, taga-Dulos ka pa naman. Ha? Hindi ka pa nakakapunta. Well, this year, kasama sa goal, manalangin tayo at mag-aral ng Biblia. Amen?
Tuloy-tuloy yung pagba-Bible study na personal Bible study. Tuloy-tuloy dapat yung devotional life. Tapos araw-araw nagpe-pray ka personal. Ay pumasyal ka naman minsan sa Luneta. Alam niyo po, sabi sa akin nung itong Pasko, lalo nung Pasko, ang umatin po, 32, 57. Sabi ko, ba't ko konti ngayon? Pastor, Pasko ngayon eh. No? Parang Pastor, ba't ka uminom? Pasko naman eh, Pastor eh. Ba't ka nag-drugs? Pasko naman. Hindi ho ganoon. Pag Pasko, bagong taon, lalo tayong nagmamature. Amen po ba? Amen po ba? So, in-encourage ko po kayo, itong year na to, part ng ating personal goal, mag-mature tayo. Ano yung pangalawa? Okay, again, spiritual maturity is part of our goal for the year 2016. Amen po ba? The second is the mark of ministry. You know, we need to be like Jesus Christ, a true servant. Serving people, not serving program, but serving people is one of the crucial act of every disciples. You know, serving people, service is what, sabi nga we expect from every disciples of Christ. In fact, mayroon pong kasabihan, a non-serving Christian is a contradiction. Every disciple must be a servant to everyone. Amen? Kung si Lord nagwas ng disciple, lahat po kayo in-encourage kayo, mag-ministry kayo. Itong year na ito, alam nyo ba sa 2016, next year, ang Wild Sons po, once a month, magluluneta na. Luneta. Sino excited na young people narito? Doon na tayo para public talaga yung ating ministry. Sabi ko, Lord, wala pang gumagawang church na ganyan, pero tayo itatry natin. Okay? Sino-sino sasama doon? Sasama doon, ha? Yung mga kabataan, wag na kayo pupunta ron para umaten. Sumama kayo sa worship team, sa Baklas Kabit, Balkas Kabit, yung taga-ayos, sa Asher, sa Marshall, marami mandurukot doon. No? So dapat, Pastor, sama ako. At least ako tagabantay ng 10 bag na nakatingin lang ako doon. Di ba? So, mag-serve tayo kay Lord. Huwag kayo puro aral sa mga estudyante. Mag-expect kayo, kaya nga sabi ko, huwag niyo pong isipin ang Dulos for Christ by 2016, mag-slow down. Humanda kayo. Yung mga naiinis sa evangelism, lalo kang maiinis. Okay? Yung asar na asar sa discipleship, siya hanggang sa magpakamatay ka sa hirap. Hindi ho kami susuko kasi ito inuutos ng Diyos. Sino dito nag-expect mas maraming evangelism sa 2016? Mas maraming discipleship sa 2016. Kaya ngayon po, sabi mo sa katiba, masanay ka na. 2016, mag-expect po tayo, mag-ministry tayo. Ready ba kayo mag-serve? Huwag yung hayaan, sa isang week, wala kayong service kay Lord. Nag-usher ka siguro, nag-worship team ka, nag-multimedia ka, kasama ka sa Wild Sons, kasama ka sa crossover production ka, gawin mo. Para lang ikaw involved. Huwag yung hayaan nung nakaraan na tunganga. Sa next year, 2016, bawal ang tungangers. Okay? Sabi mo sa katabi mo, bawal ang tungangers. Okay? Kasi yung katabi mo, baka nakatunganga pa rin yan. Sana hindi na, no? So, kinakailangan po lahat tayo dito magse-serve. Pangatlo, the third mark of a true disciple is the mark of missions. Missions po. Dapat everyone get a purpose. Duty natin ito. It is started by Jesus Christ and it is modeled by Christ. Ano po yun? Making disciples. Making disciples. Anong mission natin? To make disciples. The mission is making disciples. Dapat po lahat tayo clear that 2016, ako po, na-excite ako. Imagine nyo po lahat kayong narito ngayon. Kasama, may mission ka. Tinanong ko, anong mission mo? Making disciples. It's to make disciples. Sabi mo sa katabi mo, our mission. Sabi mo sa our mission is to make disciples. Okay? Madali mong malaman kung nag-grow na ang isang Christian. Madali malaman. Yung siya ay nag-i-involve. May mission na siya. At ang mission niya is making disciples. Pag nagpunta ka sa dulos, umpisa, magpapansin mo, wala kang tinutulungan. Upo ka dyan, nagpapatulong ka muna. First month, upo ka ulit dyan, nagpapatulong ka. Pero pare naman, 3 buwan na, 6 na buwan na dyan, nagpapatulong ka pa rin. Dapat, naghahanda ka na, nagte-train ka na. Bakit? Because one day,
you will have a mission. And that mission is to make disciples. Amen po ba? Dapat meron tayong commitment the same ng commitment ni Jesus Christ. Kung ano ang mission of Jesus, yung mission niya is making disciples, well, that's part of my life. Ganon din po ako. Amen. Maging normal na po yung bringing lost people to Christ and help them to grow. Yun na po yun. Normal na sa atin yan. Ha? Yung help someone to know Jesus and help someone to grow. Normal na sa atin yan. Normal na yung nagre-reach out ka at pinapalago mo yung ni-reach out. Normal yan. The whole year, puro ganyan ang gagawin natin. Ulitin ko, ano ba plano mo sa church? Pastor, gusto ko po ang totoo ba, ang dulos program? Yes, magpapalago tayo. Ano gagawin mo? Yun lang gagawin mo. Reach out for the lost, help them to grow. Disciple them, help them to grow. Help them to spiritually mature, spiritually grow, because you help them. Lahat tayo dapat gumagawa niyan, hindi lang yung iba. Hindi lang si Pastor Uriel magre-reach out sa lost, lahat kayo magre-reach out. Hindi lang ako magdi-disciple, lahat kayo magdi-disciple. Bakit? Pare-pareho naman tayo ng mission eh. Kung ano yung mission ni Christ, yun ang mission ko. Ang mission niya, to save the lost. After saving the lost, help them to grow in maturity. Yun po ang mission natin. Hindi lang tayo nagsishare ng gospel, iiwanan. Hindi, wag. Yung share mo, iwanan mo, bahala ka na, no? Mga tao, upo sa jeep, mahal ka ng Panginoon, bla 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 bla. Ito pagpay kita. Pagkatapos, wala na. That's wrong. Dapat pag sinyaran mo, malinaw sa'yo, I have to help this person grow in spiritual maturity. You bring the lost people to Christ, then help them to grow. Clear po dapat yan. Yan ang mission natin. Amen. Number 4, multiplication. The fourth mark is multiplication, the mark of multiplication. You see, Jesus started with 12 men. Jesus and these 12 men planned to evangelize the entire world. And as those 12 men, they begin to reproduce disciples. The ultimate mark of disciple is maturity and growth. Then, when these disciples begin to mature and grow, they reproduce another disciple. So parang, I reach out for the lost, I help them to grow, and when he grows, he helps somebody to grow also. That is spiritual reproduction. That is multiplication. Amen? Ano kaya mangyayari sa room na ito kung lahat kayo mag-reproduce ng 1 or 2 more disciple during next year? Alam niyo, sa totoo lang, sabihin na lang natin tayo may 10,000 this year. 10,000 this year. Kung lahat lang ng 10,000 Dolosians mag-share ng 1 or 2 person, sa buong taon, 20,000 na tayo. Sa first year. Yung 20,000 na yon, magwiwin ulit ng isa lang sa loob ng isang taon. Sa second year, magiging 40,000 na tayo. Yung 40,000 na yon, magwiwin lang din ng isa sa loob ng isang taon. Sa third year, 80,000 na tayo. Are you listening? And then lahat tayo magwiwin ulit ng isa, yung 80,000. Sa fourth year, 160,000 na tayo. Alam niyo ibig sabihin nun? Ready na ba kayo? Tuwing Sunday, sarado ang SMX, may service tayo doon. Sa PICC, may service tayo. Dito sa lahat ng poro, may service tayo. Sa World Trade, may service tayo. Sa Cuneta, may service tayo. Lahat ng sinihan, may service tayo. In just a matter of 4 years, if every one of you will win only 1 souls every year, that's multiplication. In 4 years, this church will grow to 160,000. Probably pag naging 160,000 tayo, the church become the largest church in our city. Are you listening? Bakit? Malinaw yung goal natin, hindi lang tayo nagpaplano sa trabaho, sa ating pamilya. Kasama tayo sa plano ng Panginoon sa simbahan natin. That we are part of what God is doing. He wants to save the city. He wants to evangelize the people in the city. And you are part of it. And you yourself know, I am part of that.
Ha? Iba sa inyo, salimpusa. Sa 2016, wala nang salimpusa. Lahat involved, lahat kasama. Amen? Hallelujah! So lahat tayo, dapat mag-grow as a disciple. Mag-mature tayo, mag-ministry tayo. Let's have a mission in our heart and let's experience multiplication. Our goal has been clearly defined by Jesus. We have to go and make disciples. Amen? We have to train them to grow. Train them and train them. Grow them and grow them. Mature them, mature them. Yun ang goal natin. Hindi lang tayo share ng share, wala namang nangyayari. No. Pag na-sharean po natin sila, iti-train natin sila, i-grow natin sila, i-mature natin sila until sila po yung magamit ng ating Panginoon. Number 2, dapat meron tayong simple focus strategy. Okay? Basahin niyo sandali po itong yung simple strategy na to. Sa Mark chapter 3, verse 14. Tingnan niyo po, sabi niya, He appointed 12, Mark chapter 3:14. Again, Jesus is our example in this passage. He appointed 12, designated them apostle, that they might be with him, and that he might send them to preach. Tingnan niyo po yung simple strategy na gagawin natin. Okay? Okay? Sabay-sabay natin sabihin to. Strategy. Bishop Oriel is always invited to share our strategy. Ang strategy natin sa Dulos, madali lang. Bakit dumami ang Dulos sa 4 na salita? Win, consolidate, disciple, send. Say that word. Win, consolidate, disciple, send. Sa year na ito, basic to. Ito lang po yung fundamentals na gagawin natin. Lahat tayo magwi-win, lahat tayo magko-consolidate, lahat tayo magdi-disciple, lahat tayo magsesend. Now, ano bang ibig sabihin ng winning souls? Ibig sabihin to, palitan ko yung salitang winning. Ibig sabihin po dito, reach out. Say that word, reach out. We will go out and we will reach out. We are called fishers of men. We need to go where the lost people are. By the way, fish don't come to the fisherman. Neither do lost people will come to be won and discipled. We have to reach out. Say the word, reach out. Come on, reach out. Sabi mo. Ang hina, sabi mo, reach out. Alam niyo po, itong pag-reach out, wala kasing isdang lumalapit sa mangingisda. Talagang yung mangingisda ang lalapit sa isda. No? Again, the plan of God is to use the doulos porquoise to reach out. And you will be the instrument of God. Lahat tayo walang exempted. Lahat tayo mag-reach out for the lost. Kaya kinakailangan po mga kapatid, bawat isa sa atin, yan ang unang win, mag-win tayo ng soul. Mag-reach out. Ibig sabihin, mag-gather tayo ng multitude. Yan ang first step. Yan ang strategy natin. Lahat tayo. Pag taga-dulos ka, dapat alam mo yung strategy natin. Ang unang step lagi, reach out. Win. Mag-soul winning tayo. Now, pangalawa, pastor, yung strategy, ano kasunod niyan? Pag kayo naka-win ng soul, naka-reach out kayo, nakapag-share kayo ng gospel, huwag niyong titigilan. Dapat ma-consolidate natin sila. What is the meaning of consolidation? Consolidation is ma-preserve mo yung na-reach out mo. Now, how do you preserve it? Yung pangalawang word, gamitin natin, bring them in the church. Bring them in the church. Ayan po yung pangalawa, bring them in. Pag sila na-reach out ninyo, i-preserve nyo yung harvest nyo, huwag nyong itatapon. Ang mahalaga, mapasok sila sa church. Maging kasama sila sa cell. Para sila doon, mapapangalagaan natin sila. Like our body, the church needs all members serving in their place. We must bring them in to activity, all our church members. Lahat po kasi ang maganda, pag binring in nyo sila, huwag nyo na silang isama sa cell. Alam mo, technique ganito. Yung iba kaya nawawala, kasi pagpunta nila sila, wala naman silang ginagawa. Alam mo, magaling, matalinong disciple. Isasama sila sa mga ano ba pwede niyang gawin. Yung iba matalino. Gusto mo sumama ka sa ushering? O sige, sama ko sa ushering. O, kaya lang bago ka maging usher, dapat dumaan ka sa pre-encounter. Tapos mag-encounter ka. Pag nakapasa ka na dyan sa post-encounter, pwede na kitang itulong, pasamahin sa
sa ushering, o kaya sa music, sa dance ministry. Ang dami nating ministry. Alam nyo, pag ang mga disciple nag-i-involve, hindi na mawawala. Tinan nyo, ikaw, di ba matagal ka na sa dulos, nagsesel ka na, pero hindi ka naman tumutulong sa gawain. Di mo, mayroon pang chance ang mawala ka. Oh. Pag church ka, tinatamad ka kasi upo ka lang eh. Alam mo, masarap pag pupunta ka sa church, sabi mo, atin ako ng first service. Bakit? Ako usher dun eh. Aatin na lang ako ng service sa second service kasi pag ano, nakapokus ako sa usher. Ikaw ano ka? Marshal ako doon. Ako taga-tulong. You see, may mga involvement eh. Sabi mo sa katabi mo, ikaw na lang ang wala. Sino rito yung hindi papayag na wala kang involvement? Alam mo yung mga hindi nag-i-involve, gusto ko sabihin sa inyo, maa-abort. Oo, maa-abort. Imbis na ipapanganak ka na sa ministry, hindi ka maipapanganak. Everyone must be born in the ministry. Tama po ba? Lahat po tayo. Wala akong Kristiyano. Sorry yun, di na to, sa religion kasi natin nung araw, yung gaganyan ka lang, di ba? Pagpunta mo sa church, pipila, malalagyan ka ng ostya. Tapos, peace be with you. Tapos, uwian na. Wala ka kwentang-kwentang religion. Alam niyo kung bakit? Ganun lang. Yun ba, ibig sabihin mo nang, si Kristo namatay sa'yo, ikaw naglabas lang ng dila. Ha? Maya ka naman. Si Kristo dumanak ang dugo para sa'yo. Tapos ikaw, ganun lang gagawin mo. Peace be with you. Ganun lang. No. Sino sa inyo excited mag-serve para sa ating Panginoon? Amen? Huwag niyo sayangin yung buhay niyo. Isa lang ang buhay, hindi pa nagamit. Amen? Nagamit nga ng demonyo pa. Huwag naman. Iba sa inyo, 20 taon na nag-deserve sa demonyo. Nung naging Christian ka, sa demonyo pa rin. Hindi. Kay Lord naman tayo mag-serve. Amen? Amen? So, bring them to church. Let them be involved in the ministry. Amen? Number 3, pag sila, ito maganda, bring them in para sila ma-build up. Parang ano yan, we gather the multitude, we reach out to the lost, and then we preserve them by bringing them in. Pagkatapos ano gawin mo? Disciple them by building them up. Bini-build up natin. Kaya, mga kapatid, wag lang kayong pupunta sa church, dapat ma-build up kayo. Building up means ma-train. Say that word, train. Lahat ng Kristiyano dapat nati-train. Continually, train. Because pag nati-train kayo, magmamature. Kaya po, sa mga, yung iba talaga, takang-taka sila, bakit? Sa dulos, ang bilis dumami. Siyempre dito, may training dito eh. Di ba? Tinan nyo yung iba sa inyo, pagkatapos ng service, mag-i-stay, lalabas, ituturuan ng School of Leaders. Bakit? Lahat po dito, hindi exempted. Lahat may training. Amen? Dahil nate-train, pagdating ng gera, bakbakan, marunong. Alam mo yung katabi mo? Matindihan. Tinan mo, sino rito yung gumraduate ng SOL 1 and SOL 2? Taas yung kamay. Sige. Hanggang SOL. Taas yung kamay. Sige. Yung graduate SOL. Alam yung katabi nyo na yan? Matitindi na yan. Graduate na ng SOL yan eh. Kahit balubaloktutin mo yan, hindi natatalikod sa Diyos yan. Train na yan. Amen? Pwede bang palakpakan natin yung mga na-train? Na-build up na siya. Hindi porkit na-add ka, nag-grow ka. Every individual members who come to the church must be growing spiritually. And to do so, there must be opportunities of training. And praise the Lord, we have qualified leaders and they are always available to teach and to help our disciples grow spiritually. By the way, by this year, kayo ba'y nagpunta doon sa mga SOL teacher nyo? Nako, train nyo ng train sa inyo. Baka naman kahit pisong mani, bigyan nyo. Naregaluhin nyo na ba yung mga estudyante kasi na gusto nila, sila na estudyante, sila pa regaluhan ng teacher. Dapat yung mga teacher nyo, i-recognize nyo, ina-acknowledge nyo. Sino sa inyo matindi yung inyong SOL teacher? Taas yung kamay. Pastor, meron ako matindi yung SOL teacher namin. Alam nyo, be good to them. Be good to them. I-bless nyo sila. Palakpakan natin yung ating mga nagbi-build up sa atin. Sino rito yung mabait, yung cell leader mo, yung hangang-hanga ka? Taas yung kamay. Pastor, nakaka-bless yung cell leader ko. Pag nakausap ko yan, mabi-build up ako. Imagine mo, pagpunta mo ng cell, build up. Punta mo ng SOL, build up.
pagdating ng Sunday service, Lord, thank you, build up. Alam mo yung paano kayo hindi lalago? Kaya hindi pwede kayong nandun lang sa first base. Alam mo na, born again na ako, naging Christian ako. Ano? Saan ka na ngayon? Andito pa rin. Nasa Nawin. Teka muna. Na-bring in ka na ba? Hindi, dito lang ako sa labas. Kaya yun, di lumalago kung sino ka man, na-win ka na, nandun ka pa rin sa labas, ayaw mo mag-sell, ano mangyayari sa'yo? Nasa labas ka. Lahat ng tao may bahay. Ikaw, ano tawag sa'yo? Street children? Pero ka bang kautabing street children dyan? Yung mga walang cells, street teacher, street children, magiging orphan spirit yan. Alam yung mga orphan spirit? Yan yung mga rebelde. Pag lagi ka nasa labas, hindi ka marunong pumasok sa bahay ng cell, may cell leader. Kasi dyan matuto, ay sila pa na, opo, nanay, anong gagawin ko po? Shh, opo. Di ba nadidisiplina ka? Kasi may nanay ka, bumapasok ka sa bahay. When you bring them in, discipline began. Ngayon, yung iba ayaw pumasok sa bahay, pinanganak, tapos bata pa lang, naglayas na, kapapanganak pa lang. Grabe, gustong matulog sa ilalim ng tulay. Street children nga eh. Lalaki naman yon, mag-grow din yun, lalaki. Kaya rang rebellious spirit. Ha? Mamamalimos, kawawa, paawa, ipek lagi. Walang kinikilalang nanay, tatay. We don't do that. Sa dulos, pag nakakilala ka sa Panginoon, we bring them in sa cells. Pagpunta mo ng cell, yung cell leader mo, magaling yun. Sasabihin sa'yo, lumalago ka na. Panahon na para matrain ka. Mag-pre-encounter ka na. Sino sa inyo dumaan sa pre-encounter? Majority siguro. Sino sa inyo dumaan sa encounter? Dumaan sa post-encounter. Yun po yung pang-build up yun. Para pag nag-mature ka, pupunta ka na sa pangatlo. Yung build up na yon, madi-disciple ka ng todo-todo. Amen. Now, hindi tayo tumitigil ng puro training, tapos training ulit, tapos training ulit. May pang-apat tayo. We send them. We win, we consolidate, we disciple. Parang ito. We gather the multitude, we preserve, okay, yung mga nakakilala, and then we train yung mga na-preserve. Ngayon, we send yung mga na-train po natin. Now, tingnan niyo po ito mga kapatid. Jesus began to send His disciples into the world after they were trained and they become mature. You know, we want to keep all our members here and we don't want to see anybody leave. Even if it is to help start a mission or to help a struggling church. Dito po sa Doulos for Christ, lahat po ng member, tinutulungan po nating mag-grow dito, tapos sinesent na. Paano, Pastor, paano nyo sinesent ang mga member ng Doulos? Makinig kayo. Dito tinitry namin yung mga bata, yung mga estudyante. 80% of Doulos are young people. Lahat ng nakakilala sa Doulos, bihira dyan yung tamad. Kadalasan dyan, pagpunta sa eskwelahan yan, sinent out yan. Nag-o-open ng cell, nagpapalago ng cell. Yung mga young adult na professional ang gumraduate, hindi tamad dyan mga yan. Ha? Pagpunta niya sa Makati, sa Ortigas, sa Libis, tingnan sila doon, nagsisimula sila ng cell. Kasi nga po, sila na i-sent out. Yung mga nanay-tatay, nagsisimula yun ng mga cell sa kanilang community. Lahat po ng taga-Doulos, walang dispalinghado dito. Wala ditong abnormal. Lahat dito normal. Lahat tayo nagre-reach out, sinesent out, nag-o-open ng cell, nagpapalago ng cell. Why? We're designed to do that. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, kaya yung katabi mo, kaya mukhang pagod. Nagtatrabaho na, nag-cell group leader pa yan. Ha? Maya't maya, puro meeting pa yan. Pero tanong mo kung malungkot. Malungkot. Sino rito yung nagsabi, alam mo ang paglilingkod, malungkot. Sa totoo lang ho, ang paglilingkod, nagbibigay ng joy sa atin. Amen? Sino sa inyo nakasama ng water baptism? Taas yung kamay. Nung malungkot ba yung water baptism? Ang dami natin binaptize, di ba? Di ba ang saya nung makita mo? Grabe, tama sinabi ni Lord kay Abraham. Ang mga apo mo ay magiging kasandami ng buhangin ng beach. Nung nagpunta ka sa beach, nakita mo, nawala yung beach kasi puro tao. Sino nakapunta ron? Nawala yung beach, di ba? Pagtungtong ng tao doon sa tubig, natuyo dagat. Bakit? Sa dami. Totoo yung sinasabi ng Panginoon. Pag may isang kaluluwa na ligtas, masaya ang buong langit.
Lalo na tayong mga Kristiyano. Joy natin na makita yung mga na-reach out natin, binring in natin, pinild up natin. Ngayon, ganyan ang strategy ng Dulos. Ha? Lahat dapat alam nyo. Ano yung strategy ng Dulos? Win, consolidate, disciple, send. Sabay-sabay sabi. Number 1. Ano tawag dyan? Strategy. Sabi mo sa mo, alam ko na ba strategy mo? Okay, to be practical, meron tayong simple strategy. May goal tayo na palaguin ang Dulos. Sino excited palalaguin natin ang Dulos for Christ by 2016? Amen? Hallelujah. Yung mga estudyante, manda kayo. Yung mga campus ninyo, i-revolutionize. Amen? Yung mga professional sa 2016, maraming maboborn again sa Makati, sa Manila, sa Ortigas, sa Libis. Umanda sila. Amen? Sino excited? Yung pag naglalakad kayo doon, sabi mo, I'm on a mission. Ano mission mo? To reach out for the lost and to bring them to spiritual maturity. Yun lang yung sinasabi mo. O paano yung strategy mo yan? Pa-win-win ka dyan. Paano gagawin mo? Paano magmamature yan? May strategy na kami. Paano? I-win ko yan. Tapos i-bring in ko yan. Tapos i-build up ko yan. Tapos i-send ko yan. I-win ko yan. I-consolidate ko yan. I-disciple ko. Pare, fundamentals lang yan. Basic. Say that word, basic. Pag nagawa po natin yan, marami pong mangyayari dyan. Amen po ba? Tama po ba? Now, bago ako magwakas, sino sa inyo naniniwala that we need every single Dolosian member to be involved on this plan? Taas yung kamay. Sino naniniwala dyan? Taas mo kamay mo, taas tignan mo yung katabi mo. Sabi mo, ba't di ka sasama? Tignan mo, yung katabi mo, nakataas yung kamay? Pag hindi nakataas yung kamay, ibagsak mo sa kanya, sumama ka, sabi mo sa kanya, sumama ka. Pwede ba palakpakan nyo yung katabi mo na sasama? Ang ganda ng plano, ang ganda ng strategy, hindi pala kasama. Ang ganda ng plano, to reach out, ang ganda ng strategy, kasama ka? Hindi. Lahat po, we need every single one, every single Dolosians, to be part and to be involved. Amen po ba? Dapat po lahat po tayo, everyone knows that the team is successful when every member of the team is giving total commitment for the same purpose, to win the world. Dito, magtatawag ako ng salitang importanteng word, commitment. Say that word, commitment. Sabay-sabay natin sabihin, commitment. Naniniwala po ako bago natin magawa yung goal at plan for 2016, dapat lahat tayo may commitment. Lahat tayo committed. Mag-i-involve tayo, tapos committed yung involvement natin. Hindi lang kayo sasama sa plan at alam mo yung strategy, pero mag-commit kayo. Amen? Sino sa inyo willing mag-commit sa same goal, same purpose? And that is growing disciples. Sino sa inyo mag-commit? Mag-grow ako ng disciples. Amen? Of course, mag-grow ako at magpapagrow ako ng disciple ko. We need to be committed to the same purpose and the same goals. Amen. Dapat malinaw, commitment natin yung kung ano yung goal, kung ano yung purpose, gagawin ko yan. Amen. Every member of this church needs to know our mission for this year. And that is to grow disciples. Malinaw dapat yan. Number 2, we must be committed to complete understanding of our united goal of growing disciple. Dapat united tayo. Say that word, united. Isa po, say united. Kinakailangan po tayo nagkakaisa. And number 3, involvement, committed to be involved. Yan po yung pangatlo. Dapat lahat tayo committed to be involved in our united goals of growing disciple. Nobody is going to sit on the bench. Everyone is in the game. Everybody has a place and is needed to help in making an impact for the Lord Jesus Christ. Lahat po tayo. Mag-i-involve tayo, mag-unite tayo, at magko-commit tayo sa the same goal and purpose. Amen? Ulitin ko. Mag-i-involve ako,
makikiunite ako para gawin ang goals at purpose ng church na ito. To reach the lost and to grow disciples. I am committed to be united and I am committed to be involved. Yan po ang dapat ginagawa ng mga Doulos for Christ. Alam niyo po, yung preaching ko ngayon, iba po ito sa lahat ng preaching ko. Kasi instructional ang ginagawa ko sa inyo ngayon. Inihanda ko po kayo dahil baka mabigla kayo sa 2016 na tayo nagre-reach out na nagre-reach out. At nagtataka, ba't ganito ginagawa natin? Because you don't know the plan. You don't know the purpose. Ba't kailangan dalhin sa cell? Because that is our strategy. Kinakailangan ba talaga mag-open ako ng cell one day? Yeah, because you are part of the strategy. You will be sent out. Kaya dapat ngayon pa lamang committed kayo sa purpose and plan and strategy ng Doulos for Christ. Lahat po tayo gagamitin ng Panginoon. Why? Because it is His will and the plan of God ng Doulos for Christ ay hindi maging stagnant. Hindi siya mangonte, kundi lalo siyang lumago ng lumago. Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. Tama po ba? So this 27 of December, the plan and the goal has been set up. Sinet up na ni Lord. Lahat ito nadinig nyo, malinaw ang strategy. Ang challenge sa atin, maging committed, maging united tayo, at maging involved sa bagay pong ito. Amen? We have only one goal for this year. Kasama natin si Lord. And that is to reach the lost and bring them to spiritual maturity. Yan lang po goal natin this year. Amen? Sino ang willing mag-join sa ating goal to reach the lost and bring them to spiritual maturity? Come on. Amen? At every one of you must become part of it. Tumayo tayo lahat, mga kapatid. Hallelujah. Thank you, Jesus. Napansin niyo po, Senyor, ko sa inyo, there's nothing new. It started over 2,000 years ago. Sinimulan po ng Panginoong Hesus. 2,000 years ago pa, gusto niyong mangyari ito. We're joining that. Amen? Will you commit yourself to the goal of making disciples and helping others to mature? I want you to raise up your two hands right now. Lord, salamat. 2015 is a great year for everyone, Lord. God, we see how you use this church to create an impact, not just on our city, but around the world, Lord. Thank you for using this church as your instrument to reach out for the lost, to disciple these people until they grow and mature so that we could send them out. Lord, indeed, 2015 is a great year for Doulos for Christ. Lord, I pray that all these fundamentals, all these basic things will be back in the church, Lord. Lord, dalangin namin ng bawat isa sa amin this year will constantly reach out for the lost. Lord, this year, that we are able to help someone and bring them into maturity, Lord. I pray that every disciples that we gather this year will also be sent out, Lord, doing like we did, Lord, reach out and grow our disciples. I pray, Lord, na sa year na ito, walang masisiro, Panginoon. Walang lilipas ang taong ito na walang disciples, Lord. At God, ipaglalaban namin ang goals at missions mo, Panginoon. That even though we are working, we are having a dream, Lord, for our families, for our job, for our careers, for our business, we will never neglect the first thing in our life, God. And that is to seek the kingdom of God first and His righteousness. For we believe, God, everything will be added to us every time we seek the kingdom of God first. Ngayon pa lamang, Ama, I pray that you empower these people, bless them with much favor. God, give them eye vision to see the opportunity to help someone find their way back to God. Lord, give us patience, Lord. Give us the Spirit, Lord, so that we could bring them in, Lord. We could help them to become part of the church and let them do ministry in this place. And Lord, as we build them up, as we train them, disciple them, we desire, God, that all these new believers will eventually one day going out, we'll be able to send them to the campus, to every campus. We're able to send them in every place, sa marketplace. I think it's a lot sa aming community. Lord, 2016, we expect that it's gonna be a year of multiplication, Lord. Salamat, Panginoon, sa church ng Doulos for Christ na ginagamit mo. And thank God because we are part of this. Today, we love you as much as we love this church, Lord. Pagpalain mo at i-grow at i-multiply mo ang simbahan ng Doulos for Christ. Gamitin mo kami, Panginoon, sa kapurihan ng iyong banal na pangalan. Ito po ang dalangin namin kay Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. And Amen.